Hi J-Peeps! Welcome to Shirakawa Go, isa nga sa mga unique na towns dito sa Japan na meron ng 1,500 na population and sikat na sikat nga to sa mga Dutch houses niya kagaya ng nasa likod ko. And actually, siguro pang 5 beses ko nang nakarating dito. Pero yung 4 na beses nga doon is sobrang nagmamadali ako, like 3 hours or less lang yung binibigay sa akin. Kaya ngayon nga is enjoy natin tong Shirakawa Go ng slow pace and meron nga tayong 5 mga bagay na dapat magawa dito. Kaya kung gusto nyo akong samahan sa video na to, please watch hanggang dulo. Let's go, Shirakawa Go! Good morning J-Peeps! Welcome back to my channel. And ngayon nga is, nandito pa rin tayo sa Takayama Station banda. Ito yung Takayama Station, oh. And ito yung hotel ko, andyan. Yung Washington Plaza. Papunta tayo ngayon sa bus station. Ito yung bus station ng Nohi Buses. Ayan. And pupunta nga tayo today sa Shirakawa Go. Ngayon nga yung schedule natin ng Shirakawa Go. And sana makasakay tayo. Kasi apparently yung mga reserved seat for the bus, which is kasama sa pass natin, is fully reserved na. Pero meron silang parang iilang mga buses na walk-in. So ngayon yon 8:50 yung walk-in. So now is 8:30. Tingnan natin kung meron pang mga buses. Ito na nga yung bus station and number 4 ngayong sakay ng Shirakawa Go. Kapag mayroon kang ticket is ipapakita mo nga lang yung ticket mo, or kung wala naman is bibili ka dito beforehand. Pero since meron tayong Hokuriku Pass, yun yung gagamitin natin dito. So nakapila na nga tayo and ito nga lang yung pinakita ko. If bibili ka nga ng ticket from here to Shirakawa Go, it's 2,800 yen and it's around 127 kilometers. Pero again J-Peeps, if ever na pupunta kayo ng Shirakawa Go, mas okay na reserve talaga kayo. So if plano nyo talaga siya is magpa-reserve na kaagad kayo ng Nohi Bus. Once na dumating kayo sa isang Nohi Bus na anong tawag dyan, ng mga ganito, ng mga offices, magpa-reserve na kayo. Kasi nga mabilis talaga siyang maubos. And yung papunta nga pala sa Shirakawa Go from here is only 50 minutes. Ayan na yung bus natin guys. Hi, Shirakawa Go desu. By the way, if open seating yung bus na sasakyan nyo kagaya nito is hindi nyo na kailangan ng ticket galing mismo sa office. So yung mismong pass na lang. Pwede ka rin palang mag-iwan ng gamit. Ayan. Pwede kayong mag-iwan ng mga malalaking bag. Ayan guys, andito na tayo. And since open seating to guys, yun, walang seating arrangement. First come, first serve talaga siya. So, see you later kapag nasa Shirakawa na tayo. Ipapakita ko naman sa inyo yung biyahe natin. So ayan, nandito na nga tayo sa Shirakawa Go. And exactly 40 minutes nakarating tayo dito. Ito na nga yung mga schedule mamaya naman pabalik pa Takayama. So I'm thinking na 4:15 ako babalik. May open seat pa ng 4:15 and then yung last is 5:30 PM. Ngayon nga lang din ako nakapunta sa side na to ng Shirakawa. Kasi usually nandun ako sa mga private buses na parking. Sobrang ganda dito guys. Welcome to Shirakawa Go. And I think pang 5 or 6 na beses ko nang nakarating dito. And ngayon nga, susulitin ko talaga ang pagpunta ko dito. Hinahanap ko lang yung area na familiar ako. Ang ganda oh. Ngayon lang ako nakapunta sa side na to eh. Oh, now I know. So I think itong part na to is yung mga buses papunta yan dun sa sa view deck. So kapag diniretso ko to, nandito na yung bridge na maliit, tapos yung usual na parking lot. So dito tayo binaba mismo sa loob ng Shirakawa Go. Wow. Okay din pala yung yung mga express buses. Since nadaanan na nga rin natin to,
Meron palang observatory shuttle buses dito sa Shirakawa. So if gusto niyo umakyat sa observatory, meron silang buses from 9 to 3:40 p.m. every 20 minutes. And ang presyo niya is 300 yan. So if gusto niyo naman maglakad, ay yung area na yon merong lakaran. And since hindi naman na mas snow ngayon, madali na lang yung akyatin. I think kung lalakarin nyo, from here mga 10 minutes. So, pasok muna tayo sa main area nitong Shirakawa. So, isa nga sa mga dapat nyong tandaan is be quiet and mindful. Kasi itong Shirakawa may mga residente pa rin to. Yung mga bahay na yan, may mga tao pa rin nakatira dyan. Though before, yung mga bahay daw na yan is parang sa atin yung nuclear type of family, hindi lang isang family yung nakatira, may mga lolo, lola, andyan din yung tito, tita, ganyan. Pero ngayon kasi, yun, since declining na nga rin yung population ng Japan, is konti na nga lang yung mga nakatira dito. So around 1,500 na tao yung population nitong buong village na to. And mapapansin nyo nga na may mga harang dyan. Ibig sabihin, those are private places. So wag na wag kayong papasok sa mga lugar na private, lalo na yung may mga ganyang tali. By the way, ito na nga yung paakyat doon sa observatory. Pero since medyo harsh yung init pa ngayon, nandyan yung sun, hindi maganda yung tama. Kaya mamaya na ako pupunta. For now, magpo-proceed muna tayo sa mga gusto kong gawin dito sa Shirakawa. By the way, since meron nga lang ako lagi ditong less than 3 hours sa Shirakawa, sobrang kulang talaga yung oras ko dito. Kaya ngayon is ko ng 5 mga bagay na kailangan kong magawa sa pag-stay ko dito sa Shirakawa ng slow pace. So, una sa lahat, gusto kong magkape dito. So, kailangan natin maghanap ng coffee shop na makakapihan. Siyempre, coffee shop. And pangalawa, gusto kong pumasok sa isa sa mga gasho houses. Actually, may mga gasho houses dito na open for viewing. Siyempre, may bayad siya. So, alamin natin kung magkano later. And gusto ko makakain ng proper meal dito sa Shirakawa. I mean, yung may rice, may ulam, may gulay. Basta set meal. Pang-apat is, yun, bumili ng souvenir, which is nagawa ko na before. And pang-5 naman is, sumakay sa observatory, yung bus from observatory pabalik dito sa town. So, ayun yung 5 nating checklist. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga malalapit na mga gasho houses. Yung houses pala na mga to, ang tawag in Japanese is gasho. So, made siya sa mga touch grasses. So, ayun siya kapag hindi pa sobrang tuyo, touch grasses. And actually, inaayos yan in every few years. Parang yun yung nila, yung bayanihan nila dito. Yan. Mostly daw kapag ayos sila ng touch houses is nagtutulungan yung mga villagers. And kung titingnan nyo nga dito sa harap, yung shape niya is para siyang nagpe-pray na kamay. It's used para yung mga snow hindi siya magpatong-patong diyan. Kasi 'di ba pagka ang slope mo is mababa, mas magpapatong-patong yung mga snow sa bubong, which will cause na heavier siya. So pwedeng masira yung bahay, 'di ba? Since mataas ang snow dito sa lugar na to, or malakas or palaging merong snow dito, ginawa nilang ganyan yung yung bubong, parang yung snow madali lang ding bumagsak. And nakakatuwa guys, since it's a Tuesday, konti lang yung mga turista dito. Yeah, from the West, China, may mga konting mga Pilipino. Pero ayun, konti lang yung turista, unlike kapag pumupunta ako dito. Or siguro hindi pa dumarating yung mga tour buses dito sa Shirakawa. Pero once na dumating yan sila dito, sobrang magiging napakaraming tao. Guys, nandito nga rin yung mga sikat nilang kanal na may mga isda. Gusto nyo makita? Tatry kong ilubog tong camera ko. Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Pansin ko nga lang din dito na marami silang mga hydrants kagaya nito. Kasi nga 'di ba, makikita nyo naman na napaka-flammable nung mga gamit or mga pinanggawa sa mga gasho houses.
made of wood siya and mga touch grass. Kaya kapag nagkasunog is mahihirapan kung aantayin pa nila yung bombero. Kaya meron silang mga ganito. Which is ginagamit din nila yan pag summer. Parang ayan yung ano eh. May festival dito na parang binabasa nila yung ano, mga bubong nila. Pero hindi lang siya for that cause. Ginagamit nila yon. Kumbaga, tinatest nila yung mga hydrants nila kung it's properly working. Lagi nga ako may picture sa bridge na to and ngayon ko nga lang siya nakita ng ganito. Yung between winter and spring, konti na lang kasi yung mga snow dito as in paubos na, sobrang konti. Meron pala dito ring maliit na bridge na pwedeng puntahan. Pero beyond this, may mga harang na so it's not public area anymore beyond this. Nakita ko na yung coffee shop kung saan ko gusto magkape. So doon nga, konti lang yung pila. So I think maya-maya na tayo pumunta dyan. Ngayon isahanap ako ng lunch para kumain nga ng lunch. And actually hinahanap ko nga rin yung bahay kung saan nga pwede kang mag-tour sa loob para makita natin kung ano nga bang meron sa loob ng mga houses na to. Ayan, I think nakita ko na yung house na pwede kang mag-tour sa loob. Silipin natin kung magkano and kung ano yung system. So ayan, may nakalagay ditong open. So pwede tayong umakyat sa stairs and see materials kung paano nga ba ginagawa yung gaseous security structure. And then you can see yung Myozenji main hall din. Okay, so pasok tayo. It's only 400 yen for adult and bawal shoes sa loob. Iwan ko lang yung shoes ko. So ayun guys, nandito na tayo sa loob ng isang gaseous security house. And aakyat nga daw muna tayo. Again, this is 400 only. Mga 150 pesos. Oh. Wow. So, nasa tuktok na tayo. Ito siya guys. Wow. Ayan, ganyan itsura. Tapos nandito na yung mga tao. Ito yung temple. Kumawa yan. Temperature. Yan. And mausok dito kasi sa pinakababa nito is merong nagsisiga. So, ayan. Ito yung roof deck. So, ayun guys, tapos na tayo. Nakaakyat na tayo hanggang 3rd floor. Medyo masakit sa mata yung usok. As if naman hindi ako sanay. So, ayan. Ito naman yung view sa kabilang side. Ayan. Ganda din. So, ayun na guys. Bababa na ako. Bye-bye. Bye-bye sa inyong lahat. Bye-bye, Shirakawa Go. Thank you for a wonderful day. Diba? Hindi ko man lang natin alam na mayroong ganitong temple dito sa Shirakawa. And guys, meron nga rin silang seating arrangement. So, nandito daw yung master, andun yung wife, yung panganay dapat nandun, and then yung pinakabata nandun sa dulo. Grabe, ngayon ako nakapasok dito. And thankful ako na meron tayong extra time dito. Picture lang ako saglit. So ayun guys, if may chance kayong pumasok dito, is pumasok kayo. Sobrang ganda sa loob and mas makikita nyo, mas maayos yung mga gosyoin sa paligid. And 400 yen lang naman siya. And I think kung hindi naman kayo like magbabasa all around or magpo-focus, kasya na 20 minutes. Lalo na sa mga limited time. So ayun guys, 1 out of 5 challenge natin is check na. Nakapasok na tayo sa loob ng isang gosyoin. Medyo dumadami na rin yung mga tourists dito. But I think it's the right time para mag-coffee shop. And actually, I know for a fact na karamihan ng mga tourists na nakabus tour is hindi sila nagkakape kasi nga limited time lang yung meron sila. Kaya ngayon, tayo magkakape. And kailangan ko na rin mag-charge ng cellphone. Ito na yung cafe. Ang aesthetic. And wala nang nakapila. Pasok tayo. And malay mo, meron ding set meal dyan. So, dalawa na yung mache-check natin. Set meal plus cafe. Ito pala yung menu. So, may mga coffee sila around 550 to 700. And then, meron din sila nitong sweets. So, bili lang tayo ng tag-isa. Wow,
Ganda rin sa loob. Tingnan nyo. Wow. Simasen. So, ayun guys, puno pa daw. Kaya lumabas muna ako and pinapila ako dito. Wala kasi nakapila, so akala ko is may bakante. So, pila tayo. Pero I think may papalabas ng ibang group and tayo na yung next. Ayun guys, turn na natin. Tingnan niyo yung itsura sa loob. Sobrang ganda. Wow. Arigato gozaimasu. So, dun daw tayo sa red light. Okay. Wow, ang ganda guys. Ang ganda dito. Dito tayo. Ayan guys, nakaupo na tayo. And tignan nyo naman yung view. Oh, napakaganda. Meron pa tayong friend dito. Relax lang siya. So, ang orderin natin ngayon ay, may cheesecake. Parang gusto ko itong cheesecake. Pero astig nitong matcha burnt. So, coffee na lang ako. Soy coffee. And then, matcha burnt. Nandito na yung order natin. Ice soy latte. May libreng biscuit. Wow! Sobrang oishiso. And the matcha burnt cheesecake. What? Look at that. Looks so good. So, nandito na yung order natin and itatry ko na siya. Ito yung soy latte. Wow. Ang sarap. Hindi mo na siya kailangan ng sugar. Siguro dahil sa soy, medyo may sweetness na siya. Saktong-sakto lang. Ito naman yung matcha burnt cheesecake. Wow. Itadakimasu. Wow. Wow. Ang sarap. Ang nagustuhan ko dito, hindi siya masyadong lasang damo. Well, matcha siya pero balance yung creaminess niya dun sa pagka-matcha niya. And yung texture niya, ang ganda din. So, kakain lang muna ako and i-enjoy ko for a moment. See you later. Cafe visit sa Shirakawa. Check. So, tapos na tayong kumain and yan, actually eksakto isang oras na tayo dito. And 1 hour nga lang yung ina-allow nila per person. So, magbayad na tayo. Yung total ng bill is 1,350 or mga 500 mahigit in peso. So, ayun guys, ito na yung isa sa pinaka-best cafe experience ko and sobrang dream come true nung pagkakape ko dito. Ang dami kong realization and something to be grateful for. Ngayon is maghanap naman ako ng makakainan ng dinner. Kakakain lang no? So mag-aalas 12 na kasi and actually gusto kong pumunta dun sa tuktok ng around 1:00 or 2:00. Lunch place pala. Dinner ba sinabi ko? Lunch pa lang. Magla-lunch. Okay. Tingnan nyo yung langit guys. Parang may mga dumaang jet. Ayun. Ang dami. So, ayun, bago nga ako mag-lunch is hanap na muna tayo ng magandang souvenir. Eh, nandito ako sa papunta sa bridge. And yung bridge na to actually, pagtawid mo dyan sa bridge na yan, ito na pala yung yung parking ng mga nagtutour, tsaka ng mga private cars. So, punta tayo sa bridge muna, then babalik ako dito. Hanap tayo ng isang pangmalakasang souvenir. Pero to be honest, if Hokuriku Pass ka, libre, hindi naman libre. Included na kasi yung mga buses from Takayama or from Nagoya. Included na eh. So, okay din. Okay din naman na mag-Hokuriku Pass or other passes na available. Ang lang talaga, problema lang dyan is time. Dapat meron kang time. Kasi hindi naman lahat ng tao na nagta-travel dito has the luxury of time, di ba? Ito na yung bridge. Wow. And ayun, sa tawid, nandun yung mga buses. Imagine nyo, yung nilalakad ng mga nagtutour. Doon kami bumababa usually. And then, tatawid kami dito sa bridge. And then, pupunta kami doon sa... Hello. And then, pupunta kami doon sa main street. Ayun siya. Ito na yung bridge. Ibang-iba yung vibes niya kapag kapag hindi winter.
So, ito yung parking. Ayan, nandun yung mga private cars, andito yung mga tour buses. Tapos ito, meron dyang stamp, I think. So, punta tayo. Mag-i-stamp ako. And ito, magandang spot rin to take picture dito sa side na to. Sana merong may kainan para makakain tayo. Stamp muna ako. Stamp. Where is the stamp? Okay. I think here. Nandito yung stamp. So, merong dalawang stamp. So, ito muna. Okay. And meron pang isang stamp na medyo malaki. Patong ko na lang siya. Wow. Ito tayo dito. Mukhang may kainan dito eh. Pero before, nakakain na kami doon. Dito. So, kailan ba yun? Basta once nakakain ako doon. Pero ay nakalagay naman dyan sa Oshokudo. So, merong pagkain. Tingnan na lang natin kung Pasok tayo. So, hanggang 3:30 lang daw tong shop na to. Bahala na. Ito yung itsura. And ang bango. Tara, kain tayo. Kain tayo. Ulit. Dito mo nga kailangan umorder. So, ang naisip kong kainin is Hida beef sa Tatenabe. So, 1,500 siya in yen. So, mga 600, less than 600 pesos. Tapos, ibibigay lang natin to. Tatawagin lang daw yung number. Okay. Times. So, dun daw tayo sa dulo. Yan yung itsura ng kainan. And dito tayo upo. Hi, arigatou gozaimasu. So, kanya-kanya daw kuha ng drinks. Okay na daw yung sa atin, 138. Hi. Arigatou gozaimasu. So, ito na siya. Wala pala siyang rice, guys. Kasi nga hindi set yung binili ko, pero okay lang. Ito na nga yung pagkain natin. Nabe is like nilaga. So, Hida is yung sikat na beef dito. Ayan siya. Wow. Mga siyang masarap. Ito nga yung pagkain natin. So, meron siyang parang dito. Parang siyang kanin, pero rice crackers. Tapos may beef, Hida beef. Ito yung Hida beef. Ayan. Wait, chopsticks tayo. Ito yung Hida beef. Ayan. Wow. Tapos merong parang tofu dito. Tofu. Tapos yung soup nga hindi ko alam kung saan base. May mushroom and may may mga gulay-gulay din. May bamboo shoots. So, kuha lang ako dito. Para hindi na siya mainit. Pwede mo naman na rin na siyang kainin directly dito. Lalo kung ikaw lang naman mag-isa yung kakain. Okay lang yun. Bababad ko muna to para bumalik siya sa pagkakanin niya. Okay. Ngayon is, titikman ko na muna yung sabaw. Dedirect na ako dito. Nilagay ko lang siya dito para lumamig siya. Okay, so yung sabaw muna. Itadakimasu. Kayo ba? Anong ina-expect nyo? Ang ina-expect ko sa kanya, creamy siya na parang milky. Pero iba siya. Lasa siyang patatas na durog. Para siyang alam ko may lasang ganito na soup eh. Parang potato soup. Alam niyo yung durog na patatas? Ayun yung lasa ng base niya. Init. Hindi talaga ako mahilig sa mainit. Kaya pansin nyo kanina kahit nasa coffee shop ako, hot ice pa rin yung binili ko. Itadakimasu. Saktong-sakto na sa akin yung ganitong klase ng lambot ng beef. Ano bang lasa niya? For me,
Parang wala naman siyang difference sa normal na beef. Pero since wala siyang pampalasa, lasang-lasa mo yung ano, yung lasa ng karne. Alam niyo yung pag nagsabaw ka ng alam niyo yung pag nagsabaw ka sa ng baka, sinabawang baka gano'n. Yung alam niyo yung aftertaste ng bulalo, parang gano'n. Yun yung nalalasahan ko. Tapos dagdagan mo ng soup ng potato. Yun siya. Tapos na tayong kumain. And ang ganda na ng ano, nung lighting. So, ngayon is bibili muna tayo ng souvenir. And after kong bumili ng souvenir is pupunta tayo sa tuktok. And then pagkagaling ko sa tuktok, isasakay tayo ng bus papunta. Merong observatory bus pababa. So, sasakay tayo doon. And then, finally, go back na tayo sa Takayama. So, ayun, katatapos lang natin kumain ng matinong pagkain. So, check yun. Though hindi siya set, pasensya na kasi kala ko may rice talaga siya. Usually kasi pag may mga ulam na ano, may rice na. Pero hindi ko kasi chinek yung menu. Check lang ako agad dun sa mga buttons. Tas yun, my bad, I'm very sorry. Since busog pa rin naman ako kaya sakto lang din yung kinain natin. Huwag kang rice ng rice, JP. Baka lalo kang tumaba. Babalik na ako sa taas. Ayan yung bridge. Guys, pasensya na. Nagbago na naman isip ko. Parang ang ganda kasi mag-relax dito. So, upo muna tayo dito. Somewhere. Papahinga tayo. Muni-muni. Sound trip. Enjoy ko lang to. May time pa naman. So, ayun. Nakabalik na tayo dito sa souvenir shop. Ayun, nahanap tayo ng souvenir na magandang dalhin sa Pilipinas. I think ito na nga ang perfect na souvenir. Nail cutter. Yes, may nail cutter. Magugupit ko na yung kuko ko. Pasensya na kung sa mga video ko previous is mahaba yung kuko ko. Ayan, ito na po yung souvenir natin. Ayan guys, magbabayad na tayo. 500 yen. Natutuwa ako sa souvenir ko kasi kailangan ko talaga siya. Sana hindi na siya makuha ulit sa airport. Tapos na tayo. And ngayon is magpupunta na tayo dun sa observatory. And enjoy ko na lang tong walk na to. See you dun sa observatory. Guys, andito na nga tayo sa observatory. And tignan nyo. Ayan na yung kabuuan ng Shirakawa-go. Grabe, sobrang ganda, di ba? Sa mga kalendaryo ko lang ito nakikita dati. Ngayon, pang ilang beses ko na. And ngayon na ako nakapunta ng ganitong oras. Iba rin yung ganda niya. Ito yung isang view. Hindi masyadong kita yung mga dahon dito. So, okay rin siya. So, ayun, tapos na nga tayong mag-picture-picture. And ngayon nga, sasakay na tayo sa observatory bus pababa sa Shirakawa-go. Ayun. Kakababa lang nung mga hinatid dito. So, magsasakay naman yan ng pababa. Yung presyo pala nito is 300 yen. So, ngayon is bababa na tayo. And then, check natin kung anong oras yung bus na na open ticket pabalik sa Takayama. Ayan yung schedule kapag nandito ka sa taas. 10:30, 50. Ang last is 4:10 pala. May 4:10 pa na bus pababa. So, ayun, nakababa na tayo. Ayun, kaya nga rin ito yung huli kong pinuntahan, yung observatory. Kasi nga, pagkababa ko ng bus dyan, konting lakad lang, nandun na tayo sa bus stop mismo ng mga bus, Nohi bus, papunta sa Takayama. So, ayun, bali, na-check na rin natin yung pagsakay ng bus from observatory pababa dito. And nakalimutan ko, na-check na rin natin pagbili ng souvenir and nakapag-lunch na rin tayo. So, mission accomplished tayo dito sa lahat ng gusto kong gawin sa Shirakawa-go. By the way, napaaga nga tayo. It's just 2:40. And bala ko nga sana sakyan is 4:15, diba? So, sana meron tayong masakyan. Mabilis lang pedestrian dito eh. Yun. Diba? Ubus agad.
pumila na nga tayo. Before daw mag 3 p.m. isa alis na nga tong bus na papuntang Takayama. No hit. So, pipila lang ako dito. And kita na lang tayo pag nakarating na ako sa hotel ko sa Takayama. So, ayun J-Peeps, kakarating lang natin dito sa Hida Takayama, Washington Plaza Hotel. Dito nga ako nakastay for 2 nights. And ayun, sobrang bilis ng biyahe. 50 minutes lang is nandito na nga tayo sa Takayama. Again, yung hotel ko nga, tawid lang nito yung bus station tsaka yung train station mismo ng Takayama Station. So, ano nga ba yung take away ko today? Grabe. Ang dami kong na-realize nung nandun tayo sa Shirakawa. Lalong-lalo na nung nasa coffee shop ako. Kasi minaximize ko talaga yung stay ko doon for an hour. Kasi hanggang 1 hour kayo pwede magstay sa coffee shop or doon sa cafe. And doon ko parang mas na-realize na ang daming-dami na nga nating narating. Ngayon kasi kapag tinatamasa mo na yung mga bagay, parang nakakalimutan talaga natin kung saan tayo nag-umpisa, kung ano nga ba yung mga pangarap lang natin dati na ngayon is ayun, nangyayari na sa'yo or normal na sa'yo. Kaya doon ko na-realize yung mga small beginnings ko. Kasi yung Shirakawa, ilang beses akong pabalik-balik doon. Nag-start ako as sarili kong pera na pinag-ipunan ko sa pag-work ko as a teacher. Galing pa yun ng Tokyo. Tapos sumunod na dyan, nagkaroon na nga rin ng Klook Creator Program. So yung kinikita ko sa Klook, 2 times ata akong nag-tour from Nagoya. So una is day tour, tapos yung pangalawa naman yung gabi. Gabi yung tour na merong light. Iba kasi yung may mga light up event kasi si Shirakawa. So napuntahan ko rin yun. Tapos recently nga ayun, dahil nga sa sobrang nagandahan ako sa Shirakawa is siguro ilang turista na yung nadala ko sa Shirakawa. Like sobrang mahal pumunta sa Shirakawa. Kaya yun, may mga kinausap akong tour operators before na sila yung nag-manage nung tour. Then ako is, in-invite ko na lang yung friends ko. Unang-una nung nag-concert si Taylor Swift, ayun, so pumunta kami doon ng mga friends ko. Tapos nito lang, di ba, marami tayong naisama sa Shirakawa. So, yun kasi yung beauty of traveling yung nai-share mo yung beauty ng napupuntahan mo sa mga tao. And also, na-enjoy mo rin yung, yung lugar. And the reason why bumalik ako sa Shirakawa is because, yun nga, every time na nandun ako, hindi ko nagagawa lahat ng gusto ko. Kaya, yun, buti today nagawa natin lahat. First time kong kumain na, yun, yung may soup sa Shirakawa. First time kong makapasok sa gasho houses nila. First time kong magkape doon. Doon yung observatory ilang beses na. First time lang siya na ganitong oras ako nakapunta. And then yung bus, first time ko lang ding sumakay ng bus from the observatory pababa doon sa bus stop. So, ayun. Sobrang thank you sa suporta nyo. Again, I think araw-araw ko na itong sinasabi. Kasi wala ako sa uupuan ko ngayon kung wala yung support nyo. And I know na maraming supporters or maraming nanonood sa akin na lurkers, I see you. Kahit hindi ko kayo nakikita and hindi kayo nagpapakita, I see you and I feel your support. Kaya thank you sa inyong lahat. Lalo na rin sa family ko, syempre, sa friends ko, and sa lahat ng J-Peeps na nanonood. So, ayun. Supposedly bukas is iikutin ko lang tong Takayama. Kaso, yung pass ko kasi is hanggang 26 pa. Iniisip ko kung stay ako dito ng 1 more night bago ko pumunta sa Osaka or Nagoya. Basta ang goal ko kasi makarating sa Osaka. So, since putol nga yung linya ngayon, I think best is to go to Nagoya. Kasi from Takayama, merong Hida Express to Nagoya. So, sa Nagoya na lang ako mag-iisip kung paano ako makakarating sa Osaka. May mga buses din naman doon. Ayoko namang umikot ng sobrang layo. So, ayun. Basta yun yung mga options. Update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Pero, ayun. Isa yun sa option na pwede natin gawin. And, again, sa kakulangan ng mga info, pasensya na kasi karamihan nitong pinuntahan natin is first time ko lang din. Kaya, ayun, nakakasama kayo sa mga aberya. Pero alam ko naman na this will help you and also makatulong din siya sa akin para mas matuto, di ba? And
Once na natutunan mo kasi ang bagay na nagkamali ka sa umpisa is mahirap siyang makalimutan. So, forever, ano na siya, forever memory. Core memory na yan, yung mga ganyang klase ng aberya na nalampasan natin. Pwede mo nang ikwento at tawanan sa mga susunod na chapter. So, ayun, thank you so much again. And salamat sa panonood sa video na to. Sana nag-enjoy kayo sa Shirakawa Go kagaya ng pag-enjoy ko. See you Nara! See you on my next video, J-Peeps!